Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapagatid ng mabuting balita ang Yeshua, the Messiah Fellowship, ay hatid sa inyo ngayon ang kainatnan ng tao sa harapan ng tagapaglikha pagkatapos mahulog ito sa kasalanan. Upang higit pa po nating maunawaan ang patungkol sa kasalanan naganap sa Garden of Eden, kung saan dahil doon lahat ng tao sa buong mundo noon sa simula at hanggang sa katapusan o hanggang sa tapusin na ang ating mundong ating ginagalawan ay nadamay ang lahat sa kasalanan na ginawa ni Adan at Eva. At kung paano po tayo makababalik muli sa ating Mesiyas at sa kanyang kaharian, ating tutunghayan muli kung paano nangyari ang mahiwalay ang lahat sa presensya ng Yahweh at lahat, uulitin ko, ang lahat ng tao. Buong mundo, from generations to generation, na nakasalanang ginawa ni Adan at Eva. Ang Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, ito ang mababasa. Ibibigay sa atin ng ating kapatid na si Sister Nora. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nang at hindi nagkaabot sa kaluwalhatian ng Yahweh. Nahiwalay sa makapangyarihan na siyang ating tagapaglikha. Marami pa rin sa atin ang walang malay o walang kalaman patungkol dito ni hindi man lamang binibigyan halaga ang mga bagay patungkol dito, kung saan dahil ang lahat ng tao ay may bahaging katawan, lupa, kaluluwa at espiritu, na kung saan higit na kailangan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan na panatilihin itong banal sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa Kanya at Kanyang mga salita. Yaring nahiwalay nga tayo sa Kanyang piling mula pa sa Garden of Eden, kung saan supposed to be na doon po tayo dapat hanggang ngayon o sa panahon na walang hanggan. Hindi ordinaryo ang mga katuroan ninyong narinig na dapat bigyan halaga dahil marami pa ang parating na mga makabagong teknolohiya na maiimbento. Hindi lamang ito sa ngayon, hanggang pa sa darating pang panahon na sa tingin ng tao ay ito na ang kanilang kailangan
at ipagwawalang bahala ang mga salita sa Biblia dahil ang mga maimbintong mga bagay sa ng mga makabagong teknolohiya ay magdudulot ito ng komportabling buhay o kalagayan sa buhay at mabilisang pagtugon sa pang-araw-araw na ating pangangailanganing material maging sa ating mga pribadong buhay o sa labas man ng ating mga tahanan. Ang makabagong teknolohiya ay maaaring magpapalimot kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan, kung kaya't dapat tandaan na ang kaharian pa rin ng mahal na Yeshua ang higit na kailangan ng tao. Ang ating pinanggalingan ay kung saan dapat tayo paruroon pagdating ng tamang panahon sa ating dating kalagayan. Ito ay walang ibang kaharian ng ating Amang Yahweh pagkatapos sa buhay natin dito sa mundo. Yaring, ito ang kanyang ninanais para sa atin. Higit sa lahat, buong pagtitiwala sa kanyang mga pinangako bilang siyang ating tagapaglikha sapagkat ang sinumang nagtitiwala sa kanya ay hindi mabibigo at itinuturing na sa kanya. Ito ang ating mababasa sa Romans, aklat ng Biblia o sa Biblia, aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 11 at 13. Babasahin para sa atin. Sabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Verse 13, ang lahat ng magsisitawag sa pangalan ng Yeshua ay magliligtas. Ang mga darating na panahon at ngayon na nga, masasaksihan ng buong mundo ang mga makabagong teknolohiya na matutuklasan ng mga scientifico na maaaring magdulot sa tao ng higit na kagaangan sa pang-araw-araw na buhay at ito ang magiging malaking banta upang hindi ang tao makababalik sa kanyang manlilikha sa panahon na tatapusin na ng Yahweh ang lahat ng bagay maging itong mundong ating ginagalawan. Maaaring ang magbigay sa ating lahat ng malaking kalinlangan o deception ang mga teknolohiyang maimbento pa sa inaharap at magiging malaking hamon sa ating mga pananampalataya. At upang hindi tayo madaig ni makalimot sa ating manlilikha, dapat lamang na tayo ay mapagbantay dahil darating ang panahon at ngayon na nga, ang ating pananampalataya ay dapat paigtingin pa at tumulong sa magawain para sa panawagan ng kaharian. Lang iba ay ang kaligtasan para sa lahat ng tao buong mundo mula sa paghukom na darating. Maging handa sa lahat ng panahon upang hindi mabiktima sa alinmang bahagi ng pagkakasala. Marami sa atin ay abala sa paghahanda ng mga bagay na ang dulot ay may hangganan at hindi binibigyan pansin o kulang ang pagbibigay halaga para sa nais ng mahal na Mesiyas na walang iba ay ang para sa ating kabutihan ng ating mga kaluluwa at ito ay ang buhay na walang hanggan kapiling ang ating manlilikha. Kung kaya't mahalagang mahalaga ang mga katuruan patungkol sa inyong mga naririnig dito sa programang Tugma sa Kapanahunan natin sa ngayon. Kasama ang kanyang mga salita sa ating buhay pang-araw-araw na mahalagang makasama natin at sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay makakasama nga natin siya araw-araw. Yaring, ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu na babasahin para sa atin. 1 Thessalonica 5 verse 23. At pakabanalin kayong lubos ng Yahweh din ang kapayapaan at ang iyong ay ingatan buo na walang kapintasan sa
pagparito ng ating Mesiyas na si Yeshua. At pakabanilin nga kayong lubos ng Yahweh din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Mesiyas na si Yeshua. Mahalagang bigyan din ng tamang panahon ng bawat isa o bawat tao ang mga bagay na makalangit para sa ating mga buhay na walang hanggan. Kaya man ng ating magagamit sa susunod na mundong ating tatahakin pagkatapos sa mundo na ngayon ating tinatahanan. Ang katawan, kaluluwa at espiritu, mga bahagi ng tao na pinamamanik sa atin ng makapangyarihan na si Yahweh na panatilihing malinis. Bagama, nahulog ito sa sumpa ng kasalanan, nilinis naman ito at pinanumbalik sa ating manlilika sa pamamagitan ng ating Mesiyas ng mahal na Yeshua na siyang tumubos sa ating lahat at ne-restore ang lahat na ibinigay sa atin na noon sa Garden of Eden at ma-maintain nito na malinis ayon pa sa ating nabasa kani-kanina lamang ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23. Noong likhain ng makapangyarihan ng tao, kanyang inilagay sa Garden of Eden kung saan upang ma-maintain at manatili sa kanyang presensya. Dalawang uri ng halamanan sa gitna ng hardin ang nanduroon. Ang una ay ang punong kahoy na ang bunga ay nagbibigay buhay na walang hanggan. At ang pangalawa ay ang punong kahoy na ang bunga ay nagbibigay ng kalaman ng mabuti at masama na mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 9. Narito. Genesis 2 verse 9. At pinatubo ng makapangyarihan sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nagkahulugan, kalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Ngayon din ang punong kahoy nagbuhay sa gitna ng kahalaman. At ang punong kahoy na nagkakilala ng mabuti at masama. Ang punong kahoy ng buhay ang siyang palatandaan na tayo ay mabubuhay ng walang hanggan, kapiling ang ating tagapaglikha sa Garden of Eden. Subalit, nang magkasala ng tao, ay kanilang itinaboy ito palabas sa garden dahil baka makakain ng bunga ng kahoy na magbibigay ng buhay walang hanggan. Anya, hindi pwedeng kumain sila uli nito sapagkat sila ay makasalanan at baka kung kumain sila sa bunga na nagbibigay buhay walang hanggan ay hindi na sila mamamatay. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 22 up to 23. Narito. Genesis 3:22 verse 23, sinabi ng makapangyarihan, narito ang tao'y maging parang isa sa atin na nagkakilala ng mabuti at masama. At baka ngayon ngunit ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy na nagbuhay. At kumain at mabuhay magpakailanman. Verse 23, kaya pinapalaya siya ng makapangyarihan sa halaman ng Eden upang kaniyang bukurin ang lupang pinagkunan sa kanya. At sinabi nga ng Genesis chapter 3 verses 22 up to 23, ang sinabi ng makapangyarihan, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. At baka ngayon iunat ng kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng makapangyarihan sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin at lupaing pinagkunan sa kanya. Ito ang maliwanag na ipinahaya na kailanman ang tao hindi maaaring makakapiling ng ating tagapaglikha ng walang hanggan kung ang sino mang hindi ma-maintain ng kalinisan ng kanyang pagkatao na binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu
sa harapan ng ating tagapaglikha. Dapat malaman ng lahat na ang panuntunang ito is a must. Tandaan po natin muli, hindi lamang sa bahaging material o pisikal na bahagi ng tao na maaaring hindi mabibigyan ng pagkakataon na mabuhay na magmuli at makapili niya habang buhay, kundi pati na ang bahaging spiritual. Ang espiritu din ay mahalaga na makwikan dito. Katulad ng akin nang nabanggit noong mga naunang broadcast. Bago pa man nila nilikha ang tao, ito ang kanilang sinabi sa Genesis chapter 1 verses 26 up to 31. Genesis 1:26-31, at sinabi ng makapangyarihan, lalangin natin ang tao at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at dagat at mga ibon ng himpapawid at ang mga hayop at ang buong lupa at sa bawat umuusad sa magsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nakilalang makapangyarihan ang tao ayon sa mga nakapangyarihan. Siya'y nilalang. Nilalang niya sila at lalaki at babae. Ito nga ang sinabi. Bago pa man nila nilikha ang tao, ito ang kanilang sinabi. Opo, ang makapangyarihan, anya, sinabi niya, lalangin natin ang tao, anya, sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat at sa ibon, sa impapawid, sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang na makapangyarihan ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng makapangyarihan, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ito ang huwag isang tabi ng tao. Kung saan nga ang tao nagsimula. Ituloy pa po natin sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang niya kapangyarihan ang tao at sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. Nang hiningahan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pagdating ng usaping buhay, asahan natin lagi yan ay mabubuting aspeto at pag-aari yan nang walang iba ang ating manlilikha. Ayon pa rin sa Biblia, ang material o katawang lupa ng tao ay kinuha mula sa lupa o alabok. Kung namamatay na ang tao, ito ay bumabalik sa lupa. Samantalang, ang diwa o espiritu ay bumabalik sa makapangyarihan na siyang nagbigay nito. Ito ang mababasa sa Biblia, aklat ng Genesis chapter 3 verse 19. Genesis 3 verse 19, sa pawid ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Sa pawis, ayon sa kanyang sinabi, sa pawis na iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat dyan ka kinuha, ikaw ay alabok at alabok ka uwi. At sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ito ang ating mababasa. At ang alabok ay umuwi sa lupa, gaya ng una, at ang dawi spirit ay magbabalik sa makapangyarihan. Ang alabok nga ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay babalik sa makapangyarihan nagbigay sa kanya. Hindi lamang ito, kundi pati na ang authority upang pangalagaan lahat ang kanyang nilalang. Narito, basahin natin. Lalangin natin larawan ayon sa ating wangis. Kapangyarihan. Ayon pa sa kanya, sa Genesis chapter 1, verses 26-29, at sinabi na makapangyarihan, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan ng mga isda sa dagat at mga ibon sa impapawid at sa mga hayop
at sa buong lupa, at sa bawat umuusad ng sisiusad sa babaw ng lupa, at binasbasan ng makapangyarihan, at sa kanila'y sinabi ng makapangyarihan, kayo'y magpalanakin at magpakarami, at kalatin ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin na magpakarami at kalatin ninyo ang lupa at inyong supilin, inyong alagaan. Okay? Kalatin ninyo ang lupa at inyong alagaan. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi rin niya, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. Sa verse 7, at naglagay ang dakilang Yahweh ng isang halamanan nga sa Eden na kung saan sa silanganan na yun ang ating nabasa kani-kanina lamang po. Kung kaya ang bawat isa ay dapat nating bigyan ng halaga ang mga salita niya sa Biblia. Ito ang pinakamalaga. Anuman ang magaganap sa ating mundo ay tayo nakatitiyak na ang kanyang pagsama sa atin sapagkat ang kanyang mga salita ay ating binibigyan halaga sa ating mga buhay. Siya ay magiging kasama natin kahit saan man tayo pumaroon at anuman ang magaganap sa ating mga buhay. Ang mga teknolohiya na darating pa sa nalalapit na mga panahon ay magugulat po tayo na ngayon ay nakikita na nga natin ang iba na narito na at nakikita na natin ang mga imbento nakakaiba. Isa-isang pindot, puro pindot ay nagaganap kung ano ang inyong nais, ang ating nais. Kung kaya't ito ba ay isang hamon o isang pagbabadya na maaring ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya na darating sa ating mundo. Dapat lamang na tayo ay hindi makalimot sa Kanya. Hindi masama ang mga teknolohiya na magbibigay sa atin ng kagaangan sa pang-araw-araw na ating buhay. Ngunit ito ang ating tandaan. Kung iyan at nakafocus na lamang tayo sa mga bagay na yan, tandaan natin na ang mundo ay nilagyanan niya ito ng hangganan. At hindi ang mga bagay na itong ating pang-araw-araw, ating pinaghahanda, ang pang-araw-araw na hindi po yan masama. Dagdagan po natin yan ng ating mga salita sa Biblia upang mayroon din naman po tayo buhay na walang hanggan na ihahanda na din natin sa pagkatapos ng ating buhay ngayon sa mundong ibabaw na ito. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang mga bagay na paghahanda sa mundong parating o sa pangalawang mundo, pagkatapos ng mundo na ito, mabibigo po tayo. Hindi po yan basta-basta ang kaharian niya. Ngayon pa lamang po ay aralin na natin habang tayo ay narito at mga buhay pa na nakatira sa mundong ibabaw na ito. Ito ang kung saan atin i-practice ang ating pagtitiwala, panampalataya sa Kanya. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom.
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. 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 עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום. Narito na naman po muli tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa na walang iba, napakaganda ang ating tatalakayin ngayon sa hapon na ito. Hindi pa rin po tayo nawawala doon sa ating naisibahagi sa inyong lahat ang patungkol po sa The 7 Great World End Time Events. Ang pagkakalam ko po ay ang ating pong na-broadcast na ay ang 7 trumpets. Ang 7 silyo. No? And then, pumasok na tayo sa 7 trumpets. If I'm not mistaken. Pumasok na tayo sa 7 trumpets at i-review natin. No? Kasi hindi naman yung nakukuha lang sa isang pagkakataon. No? Ang ating pag-aaral. No? Alam niyo po, maging ang mga Hodyo ngayon sa Israel, kasi po tayo ay sa magandang blessing po sa atin ng ating may kapal, no? Nagkaroon po tayo ng chance na makapag-enroll sa International School sa Manila patungkol dun sa mga ministerial courses para po madagdagan ng kaalaman at napakaganda ng offer po ng school na yon. Kasi alam mo, libre na lahat yung snacks and lunch. Tapos, hindi galing dito sa atin, pero maganda din naman, kahit hindi sila galing dito sa atin, mga doctors ang mga professor, ay mga doctors from Korea, Australia. Sila ang nagtuturo sa atin. Kaya lang, ang kanang setup, ang setting ng kanilang pagtuturo ay parang katulad sa UP, i-assign nila ang mga, magbibigay sila ng assignments. And then pag kita-kita namin ay doon sila magkakaroon discussion at doon ang gagawin nila at pag-discuss. Napakaganda, no po? Kaya ayon sa kanila, kung bakit natalakay natin to? Kasi kung babalikan natin muli, wala pa po tayo doon sa mga bowl, no? Kasi 7 seals, no? Ang 21 events, no? Na magaganap ang nakasulat sa Book of Revelation na hindi basta-basta na mga events. Ang 21 events na ito ay 7 doon ang napaka-great na mga pangyayari. Kaya tinawag natin na the 7 Great World End Time Events. Ang unang 7 ay yung, bagamat sila ay 21, no? Pero may mga major dyan na 7. Ang una, which is ang 7 cells. 7 cells. Yun. Ang una, 7. Tapos yung pangalawa is 7 trumpets. No, di 14 na. At ang isa, ang 21 na ito, ang 21 na to, 14 na, no? Tapos 7 bowls. Bawat isa dyan ay may mga angel na naka-in-charge dyan. Tapos sa 21 na yan, mayroong 7 na major na magaganap
diyan, ito ay walang iba ang natalakay na natin ng mga nakaraan ay ang una is mild tribulation, ang Revelation chapter 6, no? Verses 1 and 2. Yan muna ang ating talakayan sa hapong ito. Yung pangalawa, sabi ko noon na Great Tribulation will follow after sa mild tribulation, transition into Great Tribulation. Ang tribulation kasi, iyan ay last chance, okay? Last chance na sa mga maiiwan sa rapture. Yan ay chance ng Great Tribulation ang para kung maligtas, kung magdi-desire ka pa naman na maliligtas ka at hindi ka mapunta sa impyerno, no? Ang chance na ito sa Great Tribulation ay dadaan ang bawat isa na maiiwan sa rapture. Kaya, kung nasa Great Tribulation ka, mas maigi, pumili ka na. Sa rapture ka ba o sa Great Tribulation? Kasi itong panahon natin ito na by grace, through faith, ay hindi ito eternal, no? Mayroon itong hangganan. May boundary ito. Ang boundary nito is ang last na magaganap ngayong rapture. At right after ng rapture, magaganap ang Great Tribulation, which is pangalawa sa the seven. Ang una, sabi ko, mild tribulation. Pangalawa is great mild tribulation o transition to great tribulation. Tinatawag din siya na birth of pains, no? Na mababasa natin mamaya. Ang pangalawa is yung great tribulation na, yung Revelation chapter 6, verse 3 onwards. No? Sa pangapat is Pangatlo is white throne judgment. No? And then yung pang-apat is Armageddon, and then Battle of Armageddon, at saka yung number 5 is Reign of Yeshua sa earth, dito sa earth, and then yung pang-6 ay yung the release of Satan. May re-release si Satan the time kasi kukulong siya for 1,000 years while ang mahal na Yeshua ay maghari sa lupa for 1,000 years. And then pakakawalan siya, yun na yung last battle, number 6. The last. Ang pag-release sa kanya, yun ang pinaka-pinali na pagtutuos ng kapangyarihan between Yeshua and Satan. At yun na yung pag-judgment. It's a judgment. It's a judgment para sa mga what we call this, spiritual forces, spiritual creations, spiritual. All of those, yun ang mangyayari. Judgment sa kanila, yung battle na yun, yung last na battle. Tapos yung pang-pito is yung eternal state. Yun na yung tuloy-tuloy na ang kaharian niya ay established na. Kaya isa-isahin po natin, no? Para malinaw para sa atin. Ulitin natin, bakit ko nabanggit kanina yung pag-aaral, no? Kanina yung mga ating professor na galing pa sa ibang bansa. Bakit yun nabanggit? Kasi sila, ayon pa sa kanila, nag-aaral din sila sa Hebrew, dun sa Israel. Alam niyo po yung James, yung Santiago, chapter 1, verse 1. Isang verse lang po yan. 6 months, inaaral ng mga Hudyo ang isang verse na yon. See? So, sa atin, dito sa radio, gusto natin na yung ating natalakay na nung una, ay ulitin natin, no? Ulit-ulitin natin to. Kasi, kung ang mga bagay nito ay mahalaga, kailangan dapat lang natin unawain ng maayos, no? Sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, ayon pa dito, isa-isahin natin to. Detalyado ito ngayon, no? Hindi katulad nung dati na binibigay natin na hindi detalyado. Ngayon, ibibigay natin ang detalyado ngayon, no? Kaya binabalikan natin ito kasi gusto natin na pinuhin natin ang ating pagtalakayan, no? Kaya sabi sa Revelation chapter 6 verses 1 verse 1 and 2. Verse 1.
Revelation 6 verse 1. Nakita ko nang buksan ang kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tanong ng kulog. Halika, verse 2, ang iwasan at tumitingin ako sa narito ang isang kabayong maputi at yaong makasakay dito ay may isang busog at binigyan niya ng isang pitong at isang yumaong nagtatagumpay at upang magtatagumpay. Ang Revelation chapter 6 verse 1 and 2 ay ngayon na yan. Unang silyo. Sa 7 silyo, ang unang 7 silyo na ang pangalawa ay 7 trumpet, ang pangatlo ay 7 bowl. Nandito na po tayo sa unang 7 silyo na nasa number 1. Nasa number 1 na po ang buong mundo ngayon. Ayon sa Biblia. Na kung sabihin niya ay ito ay it's about white horse na sumisimbolo ng gospel, no? Gospel at saka Holy Spirit with mild tribulation and transition o beginning of birth pains. Magtataka po tayo, mamaya maayos na mundo, mamaya naman. Parang ngayon siyang para siyang tinatawag na yung babae na nanganganak, no? Pag ano yan, sasakit, mamaya wala. Sasakit, mamaya wala. Patigil-tigil. O, tingnan mo ang mundo ngayon, magugulat ka na lang, ganun nangyayari, no? May verse po tayo dyan. The beginning of birth pains, na katulad ng isang babaeng nanganganak. Pero pag dumating na, malapit na ang rapture at nandyan na sa mga pintuan, katulad din siya ng babaeng nanganganak na walang tigil ang pain sa mundo. Tuloy-tuloy. Hanggang sa dumating ang rapture. Higit sa lahat, pagkatapos lang ng rapture sa Revelation chapter 6 verse 3, which is nagsisimbolize siya ng red color ng horse, which is chaos, no? Chaos yan. Kasi, teka, wag muna tayo pumunta dito po muna tayo sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2 na tinawag din siyang Cold War, no? Tinalakan na natin yan, ang Cold War. Yung bagamat nangyari na ito noong panahon, nangyayari uli ngayon. Alam niyo po, yung microchips na tinukoy ko noon na Cold War, na maraming bansa na naglalaban-laban sa talino, tagisan ng talino, paggawa ng microchips. Natalakay na po natin yan eh. Ano nyo lang, ang ating mga program. Pakinggan nyo yan, napakaganda ng ng topiko patungkol sa microchips, which hanggang yun yan, nagaganap yan ngayon, yung microchips na ating natalakay. Ang dapat nga, ngayon, ang number 1 dyan ay si Elon Musk, na dapat natin yan bigyan ng panahon, ng panalangin. Kasi siya ay isang scientist at katulad kanina, nabasa natin ng create ng ating mahal na Yahweh, mahal na Yeshua, ang tao, sinabi niya, we will create them according to our image. Ano ba siya? Our likeness. Di ba creator? Ang tao nga, may kakayahan na mag-create. Kasi we were created according to their image and likeness. May kakayahan siyang mag-create. Pero ganun pa man, marami pa tayong makikita sa mundo. Dito muna tayo sa ating kapanahunan ngayon. Ano ba mga ganap ngayon sa ating kapanahunan ngayon? No, sabi doon, sa Matthew, babasahin yan ng ating mga,
mahaba-haba kasi ito eh. Kung pwede kayo na lang ang magbasa, no? Sa Matthew 24 verses 1 up to 44 at Lucas 21 verses 6 up to 36 na period ito ng pagbabago. Period of change. Period of transition. Ibig sabihin, magbabago nga. Patungo na sa Great Tribulation. Preparation para sa rapture. Ito yung ating panahon ngayon. Ito ang panahon na mag-a-adjust tayo. Kung ano yung magaganap sa mundo, adjust tayo. Wala siyang permanent, okay? Hindi siya permanent. Sa ating panahon na ito, walang permanente dito na magaganap. Kasi sa atin lang naririnig sa mga balita ang pag-aalyansa ng mga bansa laban sa iba pang bansa. No? Makita mo ngayon sa balita, no? Nakikita mo ang mga bansa na naglalaban-laban, hindi yan laban ng ordinaryong labanan, ha? Kay durog ang mga bansa kapag sinalakay, no? Tapos kung sino yung may maganda at high-tech na microchips, no? Nasa iri pa lang, nasisira na yung mga missile dahil sa teknolohiya, makabawang teknolohiya ngayon. Sino bang mayroon yan ngayon sa ating kapanahunan? Makikita natin yan sa Israel. Pero saan galing yan? Saan galing ang kanilang microchips? At natalakay na po natin yan kung saan galing yan. Kung kaya't ang bansa nga ng Taiwan ay patuloy o hindi titigilan na makuha ito kasi nandito sa Taiwan ang manufacturer ng Amerika sa may mga microchips. Natalakay na natin yan. Basta i-review nyo na lang yung ating mga program. Makikita nyo doon kung paano ang microchips naging demand sa buong mundo. Na walang iba yan ngayon, kundi ang Amerika ang nangunguna dyan. Kaya lang, nakita nilang pagsalakay ng China, maya-maya sinasalakay ang Taiwan, nagkaroon na rin sila ng manufacturing ng what we call this, microchips sa Oregon yata ito. 2 bansa ang mayroon na sila ngayon, pero hindi pa rin nila tinitigilan na mawala ang Taiwan sa pag-manufacture ng mga microchips. At dito, ang mga robot, mga AI, mga microchips dito sa ulo. Talakay natin yan next program, promise. Ano ang AI, no? Ano ang dala nito? Sino ang mayroon nito? Mga bansa mayroon nga ito, pero sino ang may best? Sabi ko sa inyo, yung may pinaka-best na microchips ay walang iba nga ang Amerika. So, syempre, saan ba gagaling din ang mga best na mga gagawin when it comes to microchips, paggamit ng microchips? So, ang panahon natin ngayon ay hindi lang sa period of changes, makikita natin, o panibagong, what we call this, mga sistema, makakakita ka ngayon sa ating kapanahonan. Panibagong world system. No? Kung mapapansin natin yung bawat bansa lang, ang development, no? Nakaano lang siya, nakapokus lang sa isang bansa. Ngayon, world na ang lawak ng propose na mga kung ano pa mga proyekto ng government. Kaya hindi lang isang bansa, kundi mga bansa ito. Lalo na yung because 193 nations tayo, buong mundo. Nabawasan ng 10 kasi yung BRICS. Yung BRICS ay 10. 10 sila ngayon. So far, wala pa yatang nadagdag sa kanila. Last January, naging 10 sila. Dati, 3 lang sila. What do you call this? 5. Kasi BRICS. Kaya tinawag silang BRICS in Brazil.
China. Brazil, Russia. I stands for India. C stands for China. And S stands for South Africa. Yan ang BRICS. Pero, nadagdagan sila last January, Argentina, I think, and the rest. Kaya 10 na sila. 11 dapat sila kasi Saudi Arabia ay kanilang kinukumbinsi, hindi naman nakumbinsi. Kaya, 10 sila. So far, sa ating kapanahunan, hindi lang yung sinabi ko, period of adjustment, no? Period of change, no? At pagbabago ng mga world systems, kundi increase. Remember this. In a spiritual aspect, meron din changes. Increase of evils. You see? Increase of evils. Why? Kasi may mga sa ating papanahunan ngayon, dahil preparation tayo for rapture, may mga nabubuksan na mga door sa spiritual realm. Ha? Kaya nga, ito ang panahon din natin na dapat tayo magbalik loob sa ating dakilang Yahweh, sa ating mahal na Yeshua, sa prayer and fasting. Ang mga churches dapat magkaroon ng permanent prayer. I'm so blessed, no, sa ibang churches kasi every morning mayroon silang devotion. Every 6 to 9 mayroon sila. Every day yan, ha. Only isang araw doon wala sila kasi Saturday and Sunday wala. From Monday to Friday, committed talaga na mag-pray sila. So, that's why tayo na napakaganda ng mga kapatiran na nagsasama-sama sa panalangin. No? Every day yun, from Monday to Friday. Dahil, nag-i-increase ngayon ang mga evils. Makikita mo yan. No? We do not condemn. No, hindi na tayo nagka-condemn sa kanila kasi yung babae, makikita mo sa jeep, sa Manila. Sasakay ka ng jeep. Tapos, andyan sa jeep mismo, makikita mo, nagalikan, nagyayakapan. Yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yung babae sa lalaki tuloy hindi nagyayakapan. Makikita mo, kahit saan, doon. So, dati hindi naman yan, di ba? Wala kang nakikitang ganun. Pero ngayon, makikita mo ang increase ng evils. Pero itong mga sitwasyon sa kanila, panahon na atin silang bigyan ng word, no? I-pray sila, not to condemn them, but to pray for their deliverance, na makarinig sila ng gospel, marinig nila ang Bible, tapos ma-deliver sila. Yung bang ma-deliver sila, minsan tataka tayo. No? Pagka nagpipray tayo for deliverance, ang tagal, no? Tagal pa mawala yung evil spirit. May mga possess. Tagal. Pero subukan nyo gamitin ang ancient name. Ang ancient name ng ating Almighty, Yahweh. Subukan mong gamitin ang Yeshua. Kahit yung Yeshua na lang. Kasi ang Yeshua is, ang two names, ang names ng Father ay nandyan. Ang Yah. Ang Yah stands for Yahweh, and Shua stands for tagapagligtas. No? That's in Hebrew word. In Hebrew, Yah stands for Yahweh, and yung Shua stands for salvation. Yahweh, salvation. Nasubukan na natin to. Kasi ancient name ito. Lumalabas na nga ito ngayon kasi nandito na tayo malapit sa rapture, preparation para sa Great Tribulation, which these names, ang Yahweh at saka Yeshua ay tatatak nga sa mga noo. Para sa Great Tribulation. Itatatak ito. Hindi naman basta-basta ang nagtatatak nito, kundi ang mga angels, ang in charge na magtatak nito during Great Tribulation. Huwag na nating antayin na mapunta pa tayo sa Great Tribulation. Hindi ko ina-advise na dumaan tayo dun sa Great Tribulation. Dahil yung mga maghahari dyan sa
sa Great Revelation, yung one money, one currency, one government, hindi sila yung hindi nag-acknowledge sa Almighty, okay? Sila, hindi yan. Hindi nila yan i-acknowledge doon sa Great Revelation. Hindi nga nila i-allow ang Bible eh. Hindi i-allow. Kahit yung magbanggit ka ng patungkol sa Kanya, sa Almighty, papatayin ka doon. Kaya nga advice talaga ng mahal ni Yeshua sa Matthew chapter 24, na kumari, tumakbo na kayo kapag nag-rapture at naiwan ka, tumakbo ka na lang dun sa bundok. Bundok lang, walang iba, bundok. Bakit sa bundok? Walang signal doon. Kasi yung mga robot yan, gagamitin na yan. Abuli na ng mga tao na ayaw magpatatak. Oo. Punta ka sa bundok kasi doon walang signal, paparalyze siya. Hindi siya Yung mga bundok na hindi bundok na, bundok-bundukan ha, virgin forest, maaari. Hindi yan nakakarating na yung signal doon eh. So, hindi makakamanifest yung kanilang kung ano man ng may gamit ng ano ba ito? Wala yung network nila, yung mga signal, wala. So, doon makakapagtago ka ng lahat. Ayon sa Matthew 24. Yan ang advice. So, dito pa rin sa ating kapanahunan, kung bakit may i-increase ang mga evils, dahil sa spiritual realm, hindi mo yan nakikita, no? Pero kung yung may mga tao na talagang gifted, nakakakita sila. Pag once ang isang area, malukuban niya ng dark clouds, mayroon yan dyan mangyayari. May mangyayari yan hindi maganda. Kasi sign na yan ng evil forces na dumako sila doon kasi mayroon silang gagawin. At kapag nakita yun ng isang intercessor na nananalangin at ipinakita sa kanila yan, nasisira yan, hindi natutuloy. Ang mga kuan na yan. No? Ang mga bagay na yan. So, nagkakaroon ng kaayusan. Kapag maganda yung may mga gift, no? Hindi naman sabihin niyo lang ang gift hindi maganda. Maganda lahat yan. Okay? Kaya lang yung may mga gift na nakakakita sa spiritual, no? Katulad na lamang example natin, no? Yung nasa Manila ako, may kapatiran na tumawag kasi meron daw yata nangyari na isang kapatiran na lumaki yung tiyan. Lumaki yung tiyan niya. Nung simula pa lang, nasa Manila tumawag siya, pipray kami. Sabi ko, pray tayo. Wala, malayo siya eh, hindi sa Biliran. Ba yun? Sa part ng Biliran. O sige, sabi ko, pray tayo. Nung pag-pray namin, nakita ko yung itim na tela. Itim na tela sa tao na yon na aming pinagpipray na nakatabon sa tiyan niya. Sabi ko, may itim na tela akong nakikita sa tiyan niya. Teka, sabi ko. Tapos, following to that, naramdaman ko, naintindihan ko na, mayroon nakakain siya ng ninakaw. So, with this, sabi ko, i-strike natin to, i-destroy natin to. Hingi tayo ng tawad para sa kanya. Sabi ko gano'n. And then, after that, naayos siya. So, by this, mga pwersa yan ng kadiliman, ng mga power ng kadiliman na kayang-kaya yan sa pangalan ng mahal na Yeshua. Saglit lang. Until now, tuloy-tuloy ang prayer kasi mayroon man siyang next din na what do you call this? Ibang kaso din naman. So we're praying for that one day, he will be healed completely. Because ang ating nilalapitan ay hindi naman basta-basta, no? Nagpapagaling din. So that's why we're praying to continue to pray, hindi lamang sa isang ganitong pagkakataon, kundi sa iba pang mga bagay. Kaya, katulad ng nabanggit ko kanina dito sa mga panahon din natin sa before rapture, may makikita tayo iba-ibang invention. Kanina natalakay natin ang mga makabagong teknolohiya na may imbento. Marami pa tayong makikita niyan, mga imbento
ng teknolohiya na ating makikita. Magagamit natin sa araw-araw na ating buhay. At ito rin ang panahon na manghihina ang marami. No? Ito rin. Yung bang mayroon ka ng word, tapos nanghina ka. Ay, kasi increase nga ang evils. So, kahit mayroon kang word, nakakilala ka na, marami pa rin ang manghihina sa panahon na to dahil kulang ng prayer. Kasi prayer lang ngayon ang malaking armor, malakas na armor laban sa persa ng kadiliman. No? Kaya kailangan lang natin sa Matthew chapter 24 verse 10, yun na nga yung ating nabanggit, Lucas 21 verses 14 up to 15. Maging ang mga industriya ngayon ay magi-increase dahil nga sa increase na teknolohiya na maiimbento ng mga scientist. Kaya kung ngayon sa ating kapanahon ay panahon din ng sa prayer lang kasi tayo makakaroon ng panibagong kalakasan. Kaya importante talaga na iset talaga yung mga prayers sa mga churches. Ano talaga yan? It must be a must now. Kasi kailang must ang prayer. Prayer and word. Yung dalawa na yan. Kasi yan ang alam mo, ang prayer kasi nagdi-describe yan kung anong klase kang Christian, o anong klase kang mananampalataya, what we call this. Anong klase kang mananampalataya? Through prayer, makikilala dyan. Kung nag-stake ka na sa prayer, o hila ka ng prayer, yun. Kasi dyan lang ang power natin mararanasan through prayer. So dapat wag mawawala sa atin lahat yan, ang mga panalangin. Sa susunod, talakayin pa natin, pinuhin natin na ang Revelation chapter 6 verses 1 and 2. Marami pa tayong makatutuklasan sa ating panahunan ngayon na sinasabi ng mild tribulation and transition to great tribulation. Hallelujah. Palang. שאלו שלום ירושלים, pedí por la paz de Jerusalén. Yeah, he's good all the time. He put his own praise in his heart. Yeah, he's good all the time. Through the darkness, his light will shine. Yeah, he's good. Yeah, he's good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows